Usapang aumento sa sahod tayo, kasunod ng pag-aproba sa 200 peso across the board daily wage hike sa House Committee on Labor and Employment. Kunin po natin ang panig ng mga employer mula kay Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga rin sa inyo at sa mga nakikinig sa Balitang Hali. Opo, paunang reaksyon niyo po dun sa inaprobahan sa komite sa Kamara na 200 pesos na aumento sa arawang sahod. Kaya po bang ibigay ito kapag naging batas? Medyo nakakalungkot dahil parang out of context yung ginagawa nila, no? Alam mo, ang hindi naiintindihan ng mga tao, magandang pakinggan yung tataas ang sahod. Pero out of the 52 billion na in the labor market, ano, 16% lang yung naapektuhan niyang pa yung legislative wage increases. Actually, 10% lang yung minimum wage earners. Ngayon, pagka ina-across the board, sinasama mo yung general manager, sinasama mo yung presidente, sinasama mo yung iba, naging 16%. Out of 52 million hindi 6-0, 1-6. Ngayon, maganda pakinggan, tataas ang sahod, natutuwa yung mga ano. Pero paano na yung 84% na hindi nakakatanggap ng pagtaas? Paano na yung mga farmers? Paano na yung mga freezer folks natin? Paano na yung mga tricycle driver, jeepney driver, yung mga manitigo, yung mga nasa informal sector? Marami, wala namang mga employers. Sino magtataas sa sweldo nila? Opo. Iaasa ba natin sa gobyerno yung, alam mo naman, ginagawa ng mga kumpanya, pagka nagkakaroon ng legislated wage, na hindi naman ala namang pakialam doon sa benta nila, sa kita nila. Opo. Ang gagawin yun, tataas ang presyo kung kaya pa ng bilhin ng tao yung presyo nila. Kung hindi na, magbabawas ng tao. Sabi po ng Trade Union Congress of the Philippines, 1989 po nung huling magkaroon ng legislated wage hike na nagtaas po ng sahod ng hanggang 40%. Pero wala naman daw po nangyaring massive inflation at malawakang pagsasara ng mga negosyo noon. Reaction niyo po sa pahayag na yan? Alam mo, kahit sino ekonomista sa kanungin mo sasabihin sa'yo, ibang sitwasyon noon 35 years ago. Doon yata, pinakamababa ang minimum wage natin sa Pilipinas dito sa ASEAN. Pangalawa, iba-iba yung inflation rates natin noon. Ano? At hindi mo pwede ikumpara. Para mo nang sinabi, noong panahon ng hapon ganyan ang ginagawa natin. Hindi po pwede yung ganoon. Opo. Kaya nga tinatag after that, yung Regional Wage Board because nahalata nila na nagkaroon na ng signal na hindi po pwede yung ganoon nung sistema dahil nagiging political. Yung nagiging emotional. No? Lalo pa ngayon, malapit na eleksyon. Hindi naman pag-uusapan na yung merit actually. Pinag-uusapan lang ano ba perception nila ng popular feel. Ngayon, yung Regional Wage Board, yung itinatag yan, sila rin na nagtatag, Kongreso. Ang sinasabi niyo po, hindi naman po kayo tutol sa pagtataas ng sahod pero dapat targeted doon sa mga nangangailangan talaga. Well, ang problema ito hindi kami tutol dahil hindi naman namin miyembro ito pinagtatanggol namin Hindi naman namin miyembro yung mga farmers, yung mga fishermen, yung mga micro. Alam mo, doon sa 16% na apektado, 90% yan micro companies, ang employers. 8% yung small, 1% yung medium, less than 1% yung large. Kaya pag sinasabi ko, kaya, alam mo, bawas lang sa kita yan. Nagreklamo lang, kaya, sinasabi. Pero ang reality, yung mga micro, na 90%, yung isang kahit sa tunga, marami yan. Yung pasweldo lang sa kinsenan yan o sa linggo-linggo, pinoproblema. Noon nga nagbibigay 13 month pay, ang daming umanap pa ng ihiraman para makapagbayad ng 13-month pay. Opo. Tataasan mo nung ganun kalaking sweldo. Nabanggit niyo po yung informal sector. Meron po ba kayong idea kung paano naman sila matutulungan? Ano ka ba? Yung informal sector po, nabanggit nyo na hindi sila makikinabang dito. Pero may idea po ba kayo kung paano sila matutulungan?
Ito, yung mga 42 billion yung apekta, hindi makakatanggap kung mag-i-increase ako. Mga 42 billion, ha? Kung 200 pesos na itutulong mo, yung 42 million, 8.4 billion a day. Yun yun. Okay. Magkano mansion? O, lagay mo lang sa 100, 4 billion. Di ba mga 130 billion a month? Nung COVID, tinulungan ng gobyerno, ilan lang yung 10 billion lang yata inalo. Ubus lang yun. 2 linggo, wala na yung isang araw lang, 2 araw lang yun. Ang talagang problema riyan, kailangan yung bilihin, pababain. No? Kasi, pinakamataas ang sweldo natin dito sa, pero, mataas ang bilihin natin dito. Okay. Medyo mahabang... Pangalawa, ang suporta sa, sa ibang bayan dyan, mababa ang elektrisidad nila. Mababa yung red tape, porte. Kaya yung mga investors, ang kailangan nating gawin tulong, pagbayad ng presyo, kumuha ng investment para dumami ang trabaho. Okay. Yun ang remedyo. Hindi natin pwede i-legislate yan. Kasi Medyo... paano mo sinabing abrogate the law of supply and demand? Pagka ng ganyan, Medyo mahabang usapin pa po ito, pero dadan pa naman sa plenaryo ang usapin ito at abangan po natin kung ano mangyayari. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Halik. Si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr.